Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Itago mo na lamang ako sa pangalang Jonas. Sulat kamay ko itong ipinapadala sa inyo dahil hindi ko na alam kung kanino ako hihingi ng tulong. Hindi ko na rin alam kung ligtas pa ba ako habang sinusulat ko po ito. Ang alam ko lang ay kailangan ko itong ipaalam sa publiko bago pa maging huli ang lahat. Papa Dudut, sakristan ako at ang tanging pamilyang natitira sa akin ay ang tiyuhin ko mismo, si Father Joaquin Vallo. Siya ang kura paroko ng baryo namin dito sa malayo at bulubunduking bahagi ng lalawigan. Ang buong akala ko ay naglilingkod kami sa Diyos, pero ngayon habang nanginginig ang mga kamay ko sa paghawak ng ballpen, natitiyak na ako na ang impyerno ay hindi nasa ilalim ng lupa, nasa loob ito ng parokya namin. Dati napakatahimik ng baryo ng San Miguel. Kung pamilyar ka sa mga lumang probinsya na halos magkakakilala ang lahat ng kapitbahay, ganon kami rito. Ang buhay ng mga tao ay umiikot lamang sa pagsasaka, pagtitinda sa palengke at pagsisimba tuwing linggo. Kilala ang parokya namin sa pagiging masigla at ang malaking dahilan doon ay ang tiyuhin ko mismo, si Tio Joaquin o Father Joaquin kung tawagin ang lahat. Siya ang pinaka-popular na pare na naglingkod dito sa amin. Gwapo, bata, karismatic at kapag nangangaral siya sa pulpit ay talagang mapapaluha ka sa galing niyang magsalita. Hindi siya ang tipo ng paring boring at nakikihubog siya sa mga kabataan, naglalaro ng basketball at palaging may dalang ngiti. Napakabait niya sa akin mula noong mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente noong bata pa ako. Siya nang nagpalaki, nagpakain at nagpaaral sa akin. Para sa akin, si Tio Joaquin ang definisyon ng isang banal na tao. Pero simula noong nakaraang taon, parang may sumampang kung ano sa bayan namin. Bigla na lamang nagbago ang hangin sa San Miguel. Nagumpisa ito sa mga chismis na may mga kabataan daw na nagwawala sa gabi, ngunit mabilis itong naging totoong bangungot. Nagsimula ang lahat kay Jason. Kilalang kilala ko si Jason dahil siya ang top 1 ng senior high school dito sa amin. Napakatahimik na bata at pangarap maging doktor. Isang gabi habang naghahapunan ang pamilya niya, bigla na lamang siyang tumayo mula sa hapagkainan ng walang kibo. Umakyat siya sa bubong ng kanilang dalawang palapag na bahay. Nang mapansin siya ng mga kapitbahay, tinawag nila ang mga magulang niya. Pero bago pa man makalapit, tumingin si Jason sa ibaba. Sabi ng mga nakasaksi, hindi raw takot ang batang si Jason at ang nakita sa mukha nila ay hindi rin pagkasindak, kundi isang napakalawak ng ngiti. Pagkatapos ay tumalon siya ng ulo ang nauna habang tumama ng napakalakas at namatay siya ron mismo. Akala ng lahat ay isolated case lang o dahil sa matinding stress sa pag-aaral. Pero sunod-sunod na ang nangyari pagkatapos noon, Papa Dudut. Parang nakakahawang sakit na kumakalat sa mga kabataan ng aming lugar. Noong sumunod na buwan, si Mark naman na isang varsity player sa barangay. Habang nasa gitna ng laro ng basketball ay bigla na lang siyang natigilan sa gitna ng court. Nabitawan niya ang bola at nagsimulang manuntok ng pader sa semento. Sige-sige ang suntok niya kahit basag na ang mga buto sa kamay niya.
at tumatalsik ng dugo sa dingding. Ang masidihing nakakatakot ay hindi siya umiiyak sa sakit. Habang ginagawa niya yon, may binibigkas siyang mga kakaibang salita na parang pabaliktad na wikang Kastila o Latin na hindi naman niya pinag-aralan kailanman. Kailangan pa ng 5 matitinong lalaki para mapigilan siya, pero parang may lakas siya ng isang dambuhala. Naging magulo ang buong baryo. Ang mga magulang ay hindi na pinapalabas sa mga anak nila. Kapag sumasapit ang alas 6 ng gabi, ang mga lokal na doktor at psychiatrist mula sa sentro ng probinsya ay nagpupunta rito. Pero wala silang makitang medikal na paliwanag. Ang sabi nila ay baka raw mass hysteria o epekto ng bawal na gamot, pero negatibo naman lahat sa drug test ang mga kabataan. Jonas, hindi ito simpleng depression o sakit sa isip. Seryosong sinabi sa akin ni Father Joaquin isang gabi habang nag-aayos kami ng mga kandila at kali sa sakrista matapos ang misa. Pinapanood ko siya noon, kitang-kita ko ang pag-aalala at pagod sa kanyang mukha. Lumalim ang mga gatla sa kanyang noo at tila bapasan niya ang buong daigdig. May masamang espiritu na umaaligid sa San Miguel, Jonas. Sinisira ang mga kabataan at kinukuha ang kanilang mga kaluluwa habang bata pa sila. Hindi natin pwedeng iwanan ang kawan ng Diyos. Bilang sakristan na laging sumusunod sa bawat utos niya, nandun ang labis na bilib ko sa kanya, Papa Dudut, habang ang ibang tao sa bayan ay nagpapanik at nagbabalak ng lumikas. Si Father Joaquin ay nagdesisyong lumaban. Para sa kanya ay espiritual na gyera ito. Dahil walang magawa ang mga doktor ay nagmukay si Father Joaquin ng Pastoral Council na buksan ang isang lumang gusali na pagmamay-ari ng parokya. Ang lumang kumbento na matatagpuan sa itaas ng bundok malayo sa sentro ng bayan, tinatawag niya itong Bahay Kalinga ni San Miguel. Ang plano niya, gagawin itong isang deliverance camp. Doon dadalhin ang mga kabataang may kakaiba at marahas na kinikilos para ihiwalay sa ingay ng mundo. Sabi ni Tio, doon ay isa sa ilalim sila sa matinding pagdarasal, ayuno o fasting at spiritual cleansing upang tuluyang palayasin ang kung anumang nagpapahirap sa kanila. Noong una ay tuwang-tuwa ang mga magulang sa San Miguel nang marinig ang planong ito sa sermon ni Tio. Para silang nakakita ng liwanag sa gitna ng madilim na kalsada. Sinasabi ng lahat na napakaswerte ng bayan namin dahil may isang pari na handang magpuyat, magsakripisyo at maglagay ng sarili sa panganib para lamang iligtas ang kanilang mga anak. Akala namin ay doon na magtatapos ang bangungot, pero ako na palaging nakabuntot kay Father Joaquin at nakakarinig ng buong bulong niya kapag nag-iisa siya sa altar. Doon ko naumpisahang maramdaman ang kakaibang kaba. May kung anong mabigat sa hangin tuwing binabanggit niyang tungkol sa bundok. Mga bagay na unti-unting lumalason sa isipan ko bago pa man kami makatapak sa kumbentong yon. Samantala, kasama si Dante, ang matandang caretaker ng kumbento na dati ring seminarista noong kabataan niya, inihanda namin ang lugar. Grabe ang pagod namin dito, Papa Dudut. Imagine mo ang isang lumang istruktura na gawa sa pinaghalong semento, adobe at mabibigat na kahoy na yakal at nara na ilang dekada nang inabando na. Halos maputol ang bewang ko sa pagwawali sa makakapal na alikabok. Pagtatanggal ng mga sapot ng gagamba na parang mga kurtina sa laki at pagpupunas ng mga bintanang kapis. Malayo talaga ang kumbentong ito sa kabihasnan. Mga 40 minuto ang biyahe sa itaas ng bundok mula sa bayan gamit ang lumang gabi-gabi na jeep ng parokya. Napapaligiran ito ng mga nagtataasang puno ng saging, naglalaki ang kawayan na tumutunog ng nakakakilabot kapag humahangin at mga masukal na talahiban. Wala ring signal ng cellphone kahit na isang bar kaya para ka talagang pinutol sa labas ng mundo. Dumedepende lamang kami sa isang maingay na generator na pinapatay ni Kuya Dante pagsapit ng alas 8 ng gabi para makatipid sa krudo. Pagpatay noon, ang tanging maririnig mo na lamang ay ang huni ng mga kulinglig, mga kwago at
ang kakaibang kaluskos na mga dahon sa labas. Ang unang batch ng mga kabataang dinala doon noong Lunes ng hapon ay binubuo ng 5 tao. 3 lalaki at 2 babae, isa na roon si Celine, 17 taong gulang. Kilalang kilala ko si Celine dahil kaklase ko siya sa high school bago ako nag full time bilang sakristan at assistant ni Tio Joaquin. Matalino si Celine, mahiyain, mahilig magbasa ng libro at palaging active sa choir ng simbahan. Pero nang makita ko siya nang gabing yon sa kumbento, parang nanghihina ang mga tuhod ko. Halos hindi ko siya makilala, Papa Dudut. Sobrang lubog ng mga mata niya na nangingitim ang paligid na parang hindi natulog ng 1 buwan. Ang balat niya na dati medyo morena at masigla ay naging kulay abo na para bang bangkay at tuyong-tuyo. Sugat-sugat ang kanyang mga labid dahil sa madalas niyang pagkagat dito. Pinasok namin silang 5 sa pinakamalaking silid sa gitna ng kumbento. Ang tinatawag ni Tio Joaquin na silid ng Deliverance. Malawak ito, walang ibang gamit kundi isang lumang krusipihyo na nakasabit sa dingding at mga banig na nakalatag sa sahig. May panuntunan dito at simple lamang Jonas Dante. Seryosong anunsyo ni Father Joaquin sa amin habang nakaharap sa 5 kabataang nakaupo at nakatulala sa gitna ng silid. Walang kakain sa loob ng 3 araw. Tubig lang ang tatanggapin ng inyong katawan. Kailangan nating gutumin ang laman upang lumabas ang espiritong nagpapadumi sa inyong kaluluwa. At bawat gabi, magdarasal tayo ng walang patid. Mahigpit ang bilin ni Father Joaquin sa akin. Walang pwedeng pumasok o lumabas sa silid na yon kapag nagsimula na ang ritual, maliban sa aming 3. Ako ang tagahawak ng mangkok ng banal na tubig at ang makapal na prayer book, habang si Kuya Dante naman ang tagabantay sa may pinto at tagasindi ng mga kandila. Nagsimula ang unang gabi, pumatak ang 8:00 at narinig namin ang dahan-dahang patay ng ingay ng generator sa likod ng kumbento hanggang sa tuluyang bumalot ang kadiliman. Ang tanging liwanag na natira ay nagmumula sa 7 malalaking kandila na nakapaligid sa silid. Nakaupo sa sahig ang 5 kabataan, magkakatabi ngunit walang sino mang nagsasalita at tumitingin sa isa't isa. Nakakatakot ang katahimikan, yung tipong pati ang tibok ng sarili mong puso ay maririnig mo na. Nagsimula ng magbasa ng Latin dasal si Father Joaquin. Isunod niya ang kanyang kulay lilang estola at itinaas ang kanyang kanang kamay. Ang boses niya ay malalim, seryoso at umaalingaw-ngaw sa loob ng lumang kahoy na dingding at kisame ng kumbento. Habang tumatagal ang pagdarasal, may napansin akong kakaiba. Ang init ng panahon sa labas dahil summer, pero sa loob ng silid ay nararamdaman ko ang biglang pagbaba ng temperatura. Napakalamig. Yung lamig na nanunuot sa buto, lumalabas na ang usok sa bibig ko sa bawat paghinga ko, na parang nasa loob kami ng isang higanting freezer. Napatingin ako sa mga kandila, ang mga apoy nito ay hindi na gumagalaw. Tuwid na tuwid kahit na may marahas na hangin akong nararamdaman sa aking batok. Biglang bumasag sa dilim ang isang tunog na hindi ko makakalimutan. Sumigaw si Celine, Papa Dudut, pero hindi yon boses ng isang 17 taong gulang na babae. Boses yon ng isang matandang lalaki, mababa, magaralgal at parang may kasamang tunog ng kalansing ng mabibigat na kadena na hinihila sa simento. Sa sobrang gulat ko ay munti ko nang mabitawan ng hawak kong mangkok, Papa Dudut. Ang 4 pang kabataan sa tabi niya ay hindi natinag. Nanatili silang nakatitig sa dingding, walang kumukurap, habang ang kanilang mga katawan ay nagsimula ng manginig ng sabay-sabay. "Huwag mong hihinto ang pagdarasal, Jonas. Lakasan mo ang loob mo.
Sigaw sa akin ni Father Joaquin. Baka sa mukha niya ang tagaktak ng pawis kahit napakalamig ng paligid. Humakbang siya palapit kay Celine at marahas na iwiniwisik ang banal na tubig sa mukha ng babae. Dito ako lalong kinilabutan sa mga napapanood ko kasi sa mga pelikula tungkol sa exorcism. Kapag natatamaan ng banal na tubig ang nasasapian ay sumasakit sila. Sumisigaw at parang napapaso ang balat. Pero kay Celine ay ibang nangyari. Nang tumama ang mga patak ng banal na tubig sa mukha niya ay unti-unting umangat ang ulo niya. Tumingala siya kay Father Joaquin at pagkatapos ay dahan-dahan siyang ngumiti. Isang tawa ang lumabas sa bibig niya at mahinang tawa yon sa simula na naging malakas na halakha. Isang tawa na nakakakilabot dahil mukha siyang labis na nasisiyahan. Na parang ang banal na tubig ay isang refreshing na inumin na kay tagal na niyang hinihintay. Salamat sa tubig, salamat sa dasal, bulong ni Celine. Ang boses ng matandang lalaki ay diretsyong pumasok sa utak ko. Hindi lang sa tenga ko. Unti-unti niyang idinilat ng todo ang kanyang mga mata habang nakatitig sa aming dalawa ni Tio. Napasinghap ako at napahakbang paatras. Ang mga mata ni Celine Papadudot ay wala ng puti, purong itim na ito na parang tinta ang buong eyeballs niya at sa gitna ng dilim na yon ng silid. Parang may kung anong bagay na gumagalaw sa likod ng mga itim niyang mata. Nanonood sa bawat kilos namin at natutuwa sa bawat salita ng dasal na binibigkas ng aking tiyuhin. Sa sobrang takot ko, Papadudot, ay bigla na lamang akong nahilo at bumagsak sa sahig. Ramdam ko ang sakit lalo na noong tumama ang ulo ko sa sahig pero hindi ko yon pinansin. Basta naglaho lamang ang aking paningin at ang mga ingay sa paligid ko ay unti-unti nang nawala. Akala ko, Papadudot, ay patay na ako. Pero nagising ako kinaumagahan sa isang higaan doon sa kumbento. Mabilis akong napabangon pero paglabas ko pa lamang ng kwarto ay sinalubong agad ako ni Tio Joaquin at Kuya Dante. Doon ko nalaman na 3 araw daw akong walang malay. Nagulat ako pero naniwala naman kaagad ako kasi gutom na gutom ako ng mga sandaling yon. At dahil 3 araw na nga ang lumilipas, tapos na raw ang fasting at pwede na raw akong kumain. At yun na nga, Papadudot, matapos ang 3 araw at 3 gabi na walang kainan at walang tulugan na pagdarasal. Laking gulat ko nang makita kong maayos na ang 5 kabataan, literal na himala kung titignan ng ordinaryong tao. Noong Huwebes ng umaga nang buksan namin ang pintuan ng silid ng deliverance, wala na ang mga nanginginig nilang katawan at wala na rin ang nakakatakot na boses na naririnig namin sa gabi. Si Celine ay nakakapangiti na ng banayad. Kulay rosas na muli ang labi niya at maayos na siyang sumasagot kapag tinatanong. Ang 4 pang kasama niya ay mukha ng kalmado, parang mga tupang maamong nakaupo sa banig habang nag-aayos ng kanilang mga dalang damit. Sinabi ni Father Joaquin na matagumpay ang unang deliverance at pwede na silang pauwiin sa kanilang mga magulang na kanina pang naghihintay sa ibaba ng bundok. Nakikita mo ba, Jonas? Nakangiting sabi sa akin ng tiyuhin ko habang pinapanood namin silang sumasakay sa jeep ng parokya pabalik sa bayan. Kitang-kita ko ang labis na kaligayahan at pride sa mukha ni Tio. Ang kapangyarihan ng pananampalataya nagligtas sa kanila sa kuko ng kadiliman. Kahit ang siyensya ay walang nagawa, pero ang grasya ng Diyos walang katapat. Nakahinga ako ng maluwag noon, Papadudot. Ang bigat sa dibdib ko na nararamdaman noong unang gabi ay biglang napalitan ng saya. Sabi ko sa sarili ko, nagkakamali lang siguro ako ng hinala. Baka nga dahil lang sa pagod, gutom at puyat kaya kung ano-anong takot ang pumapasok sa isipan ko. Sinuportahan ko pa si Tio Joaquin sa isip ko na talagang ginagamit siya ng langit para maging tagapagligtas ng San Miguel. Pero kinagabihan, nagbago ang lahat dahil tapos na ang unang batch.
Kaming tatlo na lamang ni Tio at Kuya Dante ang natira sa malaking kumbento. Umakyat kagad ako sa kwarto niya, si Tio, para bumawi ng tulog dahil sa matinding pagod. Pagsapit naman ng 12:00 ng gabi, nagising ako dahil tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Sobrang uhaw na uhaw ako. Bumangon ako sa higaan at lumabas ng kwarto, hawak ang isang malit na flashlight. Dahan-dahan akong naglakad sa madilim at lumang pasilyo, kung saan ang bawat tapak ko sa sahig na kahoy ay lumilika ng lumang langit-ngit. Pumunta ako sa kusina ng kumbento para uminom ng tubig sa pitsil, pero bago ko pa man marating ang lababo, napatigil ako. May nakita akong mahinang liwanag ng kandila na nagmumula sa mahabang lamesang kahoy sa gitna ng kusina. Doon ay nakita ko si Kuya Dante. Nakaupo sa dilim, nakayuko at may hawak na isang napakaluma at makapal na kwaderno na may balat na leather. Ang mas nakakakilabot, naririnig ko ang mahinang hikbi niya. Umiiyak si Kuya Dante habang hinahaplos ang mga pahina ng lumang libro. Kuya Dante, bakit gising pa kayo? May problema po ba? Marahang kong tanong para hindi siya magalit. Pero nagulat pa rin siya, Papa Dudut. Mabilis niyang sinarado ang kwaderno at binalot ito ng lumang tela na parang may tinatagong krimen. Nang itapat ko ang flashlight sa mukha niya, nakita kong basang-basa ng luha ang mga mata niya at namumutla pa siya. Nanginginig ang labi niya habang nakatingin sa akin. Nang makita niya ako at walang kasamang iba, huminga siya ng malalim, hinila ang upuang kahoy sa tabi niya at sinabing, "Jonas, patayin mo yang flashlight mo. Umupo ka rito. Pakiusap, huwag kang maingay." Sumunod ako, pinatay ko ang ilaw at umupo sa tabi niya. Ang tanging natirang liwanag ay ang maliit na upos ng kandila sa gitna namin. "Jonas, may napapansin ka ba sa mga kabataang pinauuwi natin sa kanila?" Bulong niya. Ang boses niya ay napakahina, halos singaw na lamang, pero puno ng matinding takot na tila may nakikinig sa amin sa dilim. "Ano pong ibig ninyong sabihin? Okay na po ba sila? Hindi ba gumaling na sila? Nakita naman natin na naging maayos ang kilos nila bago umalis." Medyo naguguluhang sagot ko. Umiling ng paulit-ulit si Kuya Dante habang mas lalong tumulo ang luha ko. "Hindi sila gumaling, Jonas. Nagkamali ang tiyuhin mo. O baka naman sa sobrang bilib niya sa sarili niya, bilang pare ay hindi na niya nakikita ang totoong nangyayari." Dahan-dahan niyang binuklat muli ang lumang kwaderno sa harapan ko. Ipinakikita niyang mga pahina na punong-puno ng sulat kamay na gumagamit ng lumang tinta. May mga guhit din na mga kakaibang simbolo na hindi ko maintindihan. Nakuha ko ito sa pinakailalim ng bodega ng lumang kumbento, bago pa kayo dumating ni Father Joaquin. Paliwanag ni Kuya Dante. Naglalaman ito ng mga tala ng mga lumang paring Espanyol na nanirahan dito noon. May huling pahina rito na isinulat ng isang praile bago siya natagpuang patay sa sarili niyang silid. Inilapit ni Kuya Dante ang kandila sa isang partikular na talata na may salitang Tagalog at Kastila at isinalin niya ito sa conversational na pananalita para maintindihan ko. "Jonas, may isang uri ng demonyo na hindi lumalaya sa pamamagitan ng krus, ng dasal o ng banal na tubig," sabi niya habang nakatitig sa mga mata ko. "Ang pangalan niya ay Abaddon, ang tagagunaw. Ang demonyong ito, iba siya sa mga karaniwang masasamang espiritu. Hindi siya nasasaktan sa kabanalan, nabubuhay siya rito." Napakunot ang noo ko at parang unti-unting bumabalik ang kaba sa dibdib ko. "Anong ibig mong sabihin, Kuya Dante?" "Nakita naman natin na umepekto ang dasal ni Tio." "Yun ang akala natin.
mariing bulong ni Dante. Ang pag-aanuyo ang 3 araw na walang kainan na ipinaparanas ni Father Joaquin sa mga bata. Pinapahina nito ang kanilang pisikal na katawan hanggang sa maging uod na lamang ang resistensya nila. At ang matinding takot sa impyerno, sa demonyo at sa parusa na paulit-ulit na itinatanim ni Father sa isipan nila habang nagdarasal sa dilim. Yun ang mismong nagpapababa ng depensa ng kanilang kaluluwa. Yun ang nagbubukas ng pintuan. Umarap ng husto sa akin si Kuya Dante at hinawakan ang malamig kong kamay. Ang akala ni Father Joaquin ay pinapalayas niya ang demonyo sa pamamagitan ng matinding dasal at ritual. Pero ang totoo ay pinapakain niya ito. Ang matinding pananampalataya na may halong takot, ang pinakamalakas at pinakamasarap na enerhiya na gustong lamunin ng mga demonyong ito. Ang bawat Latin na dasal ni Father ay hindi panlaban, kundi naging kanta na nagpapatulog sa malay ng mga bata para tuluyang makapasok si Abandon nang walang kahirap-hirap. Kinilabutan ako sa sinabi ni Kuya Dante, pero pinilit ko pa rin ipagtanggol ang tiyuhin ko dahil siya ang nagpalaki sa akin. Hindi magagawa ni Father Joaquin yan. Saksi ako kung gaano kadalisay ang puso niya para tumulong. Mabuting tao ang tiyo ko. Alam kong mabuti siya, Jonas. At yun ang pinakamahirap at pinakamakasalanang bahagi nito. Umiiyak na sabi ni Dante. Dahil sa kabutihan niya at sa kawalan niya ng alam sa totoong kasaysayan ng lugar na ito. Ginagawa siyang perpektong instrumento ng demonyo nang hindi niya namamalayan. Ang selyo ay nabasag na, Jonas. At ang 5 kabataang pinauwi natin kanina ay hindi sila gumaling. Sila mga unang basket ng ani na ibinabalik natin sa sibilisasyon. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabi na nag-usap kami ni Kuya Dante sa kusina. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay sinubukan kong ibaon sa limot ang mga sinabi niya. Araw-araw kong kinukumbinsi ang sarili ko na matanda na si Kuya Dante at baka nababaliw siya o masyadong nadadala ng mga lumang kwento sa libro. Paano ko naman kasi pagdududahan ng tiyuhin ko? Lalo pang sumikat ang bahay kalinga ni San Miguel. Araw-araw ay dumarami ang mga magulang na umaakyat sa parokya. Umiiyak, nagmamakaawa na ipasok ang kanilang mga anak sa deliverance camp. At lahat ng lumalabas doon pagkatapos ng 3 araw ay mukha talagang gumaling. Nagiging napakabait nila. Nawawala ang pagiging marahas. At parang naging mga perpektong mga anak. Sabi ng buong bayan, si Father Joaquin daw ay isang buhay na santo. Pero isang Biyernes ng hapon, napilitan akong buwaba sa bayan. Inutusan ako ni Tio na mamili ng mga karagdagang kandila, bigas para sa amin. At mga supply ng tubig sa kumbento dahil parami ng parami ang mga dinadala sa amin. Habang naglalakad ako sa plaza, bitbit ang mga supot ng grocery ay doon ko nakita si Celine. Naka-uniforme siya ng pangsimba. May hawak na rosaryo at kasama ang kanyang mga magulang. Mukha siyang normal, nakangiti at napakagalang na nakipag-usap sa mga matatandang dumarating. Pero ang kakaiba, nang mga sandaling nagtama na ang paningin namin mula sa malayo ay biglang natigil ang pagkurap ng mga mata niya. Lumakad siya ng diretso patungo sa akin habang ang mga magulang niya ay abala sa pakikipagkwentuhan sa ibang deboto. Jonas, bati niya sa akin nang makalapit siya. Napakalambing ng boses niya pero may kung anong lamig na biglang dumampi sa balat ko. Celine, kumusta ka na? Mabutit maayos na ang pakiramdam mo, sabi ko. Sinusubukang maging casual at ngumiti kahit na bumabalik sa utak ko ang takot. Ngumiti siya sa akin pero Papa Dudut, hindi yun normal na ngiti. Ang mga sulok ng labi niya ay unti-unting umunat ng napakalawak. Masyadong malawak para sa isang normal na tao.
na halos makita ko na ang lahat ng mga ngipin at gilagid niya hanggang sa likuran. Parang pilit na pilit ang pagkakabanat ng balat sa mukha niya. Napakabuti ng pakiramdam ko, Jonas. Salamat kay Father Joaquin dahil sa kanya sa wakas nakapasok kami ng tuluyan, bulong niya. Napatigil ako sa paghinga. Naramdaman ko ang biglang pagbaba ng pawi sa likod ko. Anong ibig mong sabihin na nakapasok? Lumapit ng husto si Celine sa akin. Naamoy ko ang hininga niya. Mabango ito. Amoy insenso at bulaklak sa altar. Pero may kasamang kakaiba sa amoy ng tuyong dugo. Itinapat niya ang bibig niya sa mismong tenga ko. At ang boses niya ay biglang naging dalawa. Andon ang boses babae niya pero may sumasabay na mahinang bulong ng isang matandang lalaki. Ang boses, Jonas, bulong niya. Habang nararamdaman ko ang malamig niyang hininga. Ang boses na narinig ko sa loob ng silid habang nagdarasal kayo ng tiyuhin mo. Sinabi niyo sa amin na boses ng Diyos yun, di ba? Sabi niyo dapat kaming sumuko sa boses na yon para gumaling kaya tinanggap ko. Binuksan ko ang puso ko, binuwag ko ang lahat ng pader ko dahil akala ko yun ang magliligtas sa akin. At alam mo ba kung ano ang ginagawa namin ngayon? Dahan-dahang lumingon si Celine sa mga magulang niya na nasa likod ko. Nang mga sandaling yon ay laking gulat ko nang sabay na lumingon sa akin ang nanay at tatay niya. Pareho silang nakangiti ng eksaktong ngiti ni Celine. Masyadong malawak, walang kakurap-kurap ang mga mata. At may parehong patay at itim na tingin. Ipinapasa namin ang boses sa iba. Pagpapatuloy ng bulong ni Celine habang dahan-dahang hinahawakan ang braso ko. Ang mga kuko niya ay bumaon ng kaunti sa balat ko. Sa mga kapatid ko sa bahay, sa mga kapitbahay namin, ang daling pumasok sa loob ng pamilya kapag sinabi mong galing sa Diyos ang boses. Nagdarasal kami gabi-gabi, Jonas. Sabay-sabay kaming nag-aayuno ngayon. Binubuksan namin ang mga pintuan ng buong bayan para sa kanya. Napatras ako sa tindi ng takot na bitawan ko ang isa sa mga supot ng kandila na hawak ko. At nagkalat ang mga ito sa simento. Hindi ko na pinulot pa. Tumalikod ako at mabilis na nagtatakbo papalayo. Binabaybay ang daan patungo sa sakristya ng parokya, kung nasaan ang opisina ni Tio Joaquin, bago siya umakyat muli sa bundok. Habang tumatakbo ako, rinig na rinig ko pa rin ang tawa ni Celine at ang mga magulang niya mula sa malayo, isang magkakasabay at isang tono ng halakhakyon. Hindi yon tawa ng mga taong niligtas mula sa demonyo. Tawa yon ng mga taong nagwawagi sa pananakop. Papadudot, hingal na hingal kong binalibag ang pintuan ng opisina ni Father Joaquin. Doon ko nakita siyang nag-aayos ng kanyang mga teknolohikal na libro. Mukhang kalmado at payapa naman. Tio Father, sigaw ko habang hinahabol ang hininga ko at nanginginig ang buong katawan. May mali sa pinauwi nating bata. Si Celine, nakita ko siya sa plaza. Iba ang kilos niya, Tio. Ang pamilya niya parang may sumapi na rin sa kanila. Sabi niya tinanggap niya ang boses dahil akala niya ay galing sa Diyos. Ang ritual natin, ang deliverance natin ang nagpapasok sa kanila. Itinigil ni Father Joaquin ang pag-aayos ng libro at dahan-dahang humarap sa akin. Pagod na pagod ang itsura niya. Malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa walang tulugan na pagdarasal para sa mga bagong batch ng mga bata. Pero sa kabila noon, ngumiti siya sa akin ng napakahinhin at napakabait. Ang nakasanayan kong ngiti
ng nagpalaki sa akin. Jonas, pinapalayas natin ang pinakamalalim na kasamaan sa bayang ito. Kaya natural lang na subukan tayong ilito at takutin ng demonyo. Kalmado at malumanay niyang sabi, Papa Dudut, habang hinahawakan ang magkabilang balikat ko para patahimikin ako. Gagamit at gagamit ang kaaway ng mga ilusyon para sirain ang pananalig mo. Huwag kang makikinig sa mga bulong na nagtatanim ng duda sa puso mo. Ang ginagawa natin sa bahay Kalinga ay banal. Ang deliverance ay ang tanging paraan ng Diyos para linisin ang San Miguel. Pero tiyo, hindi mo maintindihan. Si Kuya Dante may ipinapakita siyang libro sa akin. Jonas, pagputol niya. Mas humigpit ang hawak niya sa balikat ko. At sa unang pagkakataon nakita ko ang isang seryoso at malamig na kislap sa mga mata ng tiyuhin ko. Maghanda ka na para sa deliverance room mamayang gabi. Huwag mong hahayaan na ang takot mo ang maging dahilan para magtagumpay ang masama. May bago tayong batch na darating mamayang alas 6. Mas marami sila ngayon at mas malala ang mga kaso. Kailangan nila ang ating mga dasal. Wala ko nagawa kundi ang tumango. Kahit na ang buong katawan ko ay sumisigaw na may dambuhalang bitag kaming pinapasukan. Nang gabi rin yun, pagkatapos ng kwento ko kay Celine sa plaza, 10 kabataan ang dinala sa kumbento. Mas marami ito kumpara sa mga naunang batch at kitang-kita ko na mas maluba ang lagay nila. Ang 3 sa kanila ay kailangang gapusin ng makapal na lubid sa magkabilang kamay at paa ng kani-kanilang mga ama dahil sa sobrang bawal at lakas na magwala. Habang hinihila sila pa itaas sa hagdanan ng kumbento, nagiiyakan ang mga magulang. Nagmamakaawa kay Tio Joaquin na gawin ang lahat ng makakaya niya. Si Tio naman ay seryoso lamang ang mukha niya, tumatango-tango at binubulungan sila na magtiwala lamang sa kapangyarihan ng sakripisyo at panalangin. Pagsapit ng alas 8 gaya ng dati ay narinig namin ang marahas na pag-ubo ng generator sa likod ng bahay hanggang sa tuluyan itong mamatay at mapalitan ng nakabibinging katahimikan ng bundok. Nagsimula na naman ang ritual sa loob ng deliverance room. Patay ang lahat ng ilaw, ang tanging nagbibigay ng kakaibang hugi sa dilim ay ang 7 kandila na nakapaligid sa 10 kabataang nakasayad sa sahig. Hawak ko ang mangkok ng banal na tubig habang nanginginig ang mga daliri ko, habang si Kuya Dante naman ay nasa may gilid ng pintuan, pero napansin ko na mas maputla siya ngayon. Nakayuko siya, hindi tumitingin kahit kanino at walang tigil ang mabilis na pagbasa ng kanyang sariling prayer book na galing sa lumang kwaderno na ipinakita niya sa akin noon. Nagsimula nang gumanap si Father Joaquin. Sinuot niya ang kanyang kulay lilang istola at sinimula ng pagbasa ng mga dasal ng eksorsismo sa wikang Latin. Ang boses ni Tio ay napakalakas. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, puno ng otoridad at banal na galit. Pero habang binibigkas ni Tio ang mga salitang dapat sana ay nagpapalaya sa demonyo, may napansin akong kakaiba na hindi ko nakita noong mga nakaraang linggo. Mas pinagmasdan ko ang mga bata sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila. Ang mga kabataan ay hindi nagpupumigla sa sakit o galit. Sa halip ay sabay-sabay silang nagsimulang mag-vibrate. Ang kanilang mga ulo, balikat at mga kamay ay nanginginig sa isang kakaiba, mabilis at isang ritmo na parang nakakabit sila sa isang makina. At pagkatapos doon ko nakita ang kanilang mga balat. Sa bawat malalalim na salitang binibigkas ni Tio ay may lumilitaw na mga pasa sa leeg, braso at binti ng mga bata. Pero hindi ito basta-basta pasa na galing sa suntok o pagkakauntog. Habang lumalaki ang mga itim at asul na marka ay unti-unti itong nagkakaroon ng malinaw na anyo.
Hugis ito ng mga kamay ng tao, mga maliliit at malalaking kamay na tila nakayakap at nakahawak ng mahigpit sa kanila mula sa likod. Umasaktong sabihin, Papa Dudut, na parang may mga kamay mula sa loob ng kanilang katawan na itinutulak ang balat nila papalabas. Gustong sumira sa laman para makalaya. Father, ang balat nila. Tingnan mo ang balat nila. Bulong ko kay Tiyo habang pilit kong inihahakbang ang mga paa ko paatras dahil sa matinding kilabot. Medyo natapunan ko na nga ng tubig ang sahig dahil sa panginginig ng kamay ko. Huwag kang titingin sa kanila, Jonas. Tumitig ka sa krus at magdasal. Huwag mo nga hayaang makuha ng kaaway ang atensyon mo. Galit na bulyaw sa akin ni Father Joaquin nang hindi naalis ang tingin sa hawak kong Biblia. Mas naging agresibo si Tiyo. Mas ginalingan niya ang pagdarasal. Mas nilakasan at pinaintindi niya ang boses niya. Iniisip na tinatamaan niya ang demonyo dahil naglalabasan na ang mga marka. Pero sa bawat lakas at bagsak ng boses ni Father Joaquin, mas lumalalim, mas dumadami at mas umaangat ang mga pasa sa balat ng mga bata. Nagsimula silang huminga ng napakabigat. Sabay-sabay, Papa Dudut. Isang malalim, mabilis at sabay-sabay na paghinga na parang iisang baga na lamang ng isang dambuhalang nilalang ang gumagana sa loob ng 10 katawan na yon. Ang tunog ng paghinga nila ay unti-unting umahalo sa boses ni Tiyo na parang sumasabay sa kanta. Napalingon ako kay Kuya Dante sa may pintuan, humihingi ng saklolo sa tingin ko. Nakatingin din pala siya sa akin at kitang-kita ko ang labis at purong takot sa kanyang mga mata. Ang tingin ng isang taong alam na tapos na ang laban at huli na ang lahat. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang lumang kwaderno at itinuro gamit ang nanginginig niyang hintuturo ang isang partikular na talata sa pahina. Itinapat ko ang flashlight ko roon at binasa ko ito sa isipan ko habang sa background ay naririnig ko ang halos pasigaw na pagdarasal ni Father Joaquin at ang humihingal na tunog ng 10 bata. Kapag ang bulag ay umakay sa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Ang demonyong Abaddon ay hindi pinapalayas ng galit, ng ingay o ng paulit-ulit na pagbasa ng banal na teksto. Ang bawat dasal na binibigkas ng paring walang alam ay nagsisilbing latigon na pumupunit sa espiritual na proteksyon ng biktima upang magkaroon ng malawak na espasyo ang demonyo na manirahan sa loob. Ang gutom at ang takot ang siyang susi ng kanyang kaharian. Sa puntong yon ay tuluyan ng nanghina ang mga kamay ko, nabitawan ko ang mangkok ng banal na tubig. Bumagsak ito sa sahig at lumika ng malakas na kalansing, dahilan para matapon ang lahat ng tubig sa semento. Jonas, anong ginawa mo? Pulutin mo yan! Galit at nagngangalit na bulyaw sa akin ni Father Joaquin. Lumingon siya sa akin na nanlilisik ang mga mata dahil naabala ang kanyang ritual. Pero hindi na ako makakilos, parang napako ang mga paa ko sa sahig ng kumbento. Dahil noong sandaling matapon ang banal na tubig, ang 10 kabataan na kanina ay nakagapos at nanginginig sa sahig ay sabay-sabay na tumayo. Walang kahirap-hirap, Papa Dudut. Ang makakapal na lubid na nakatali sa kanilang mga pulso at bukong-bukong ay parang mga sinulid lamang na kusang nalagas at naputol ng walang puwersa. Dahan-dahan silang humarap sa amin. Ang kanilang mga ulo ay bahagyang nakatagilid. At pagkatapos sabay-sabay silang tumitig ng diretsyo sa mukha ni Father Joaquin na may kasamang malalawak, mababangis at nambuhalang mga ngiti. Ang eksaktong ngiti na nakita ko kay Celine sa plaza. Salamat, Ama, sabay-sabay nilang sinabi. Hindi na boses ng mga bata ang narinig ko at hindi na rin boses ng isang matanda. Boses yon ng parang pinagsama-samang tinig ng libu-libong tao na nagsasalita sa loob ng isang malalim na kuweba. Salamat sa paglilinis at pagpapahina ng bahay. Ngayong malinis at bukas na ang lahat, handa na kaming manirahan. Hindi ko na alam kung paanong natapos ang gabing yon, Papa Dudut. Ang natatandaan ko na lang,
Sa sobrang takot ko noong makita kong naputol ang mga lubid at sabay-sabay silang nagsalita gamit ang libu-libong tinig, parang nag-black out ang utak ko. Nagising na lamang ako kinaumagahan na nasa loob ng sarili kong kwarto sa kumbento. Basang-basa ng malamig na pawis ang suot kong t-shirt at mabilis pa rin ang tibok ng dibdib ko. Paglabas ko sa pasilyo, dahan-dahan akong sumilip sa kusina at sa hapagkainan. Laking gulat ko nang makita ko ang 10 kabataan na maayos namang nakaupo doon. Kumakain sila ng almusal, sinangag na itlog at tuyo. Pero may mali talaga, Papa Dudut, sobrang formal ng pagkilos nila. Yung tipong sabay-sabay silang sumusubo, tuwid na tuwid, ang likod at walang sino mang nagsasalita. May katahimikan sa kanila na hindi normal para sa mga kabataang magkakasama. Para silang mga robot na sumusunod sa isang invisible na kumpas. Si Father Joaquin naman ay nakaupo sa dulo ng lamesa, umiinom ng kape. Mukha siyang masaya, payapa at parang nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. "Nagising ka na pala, Jonas," nakangiti niyang sabi sa akin. Boses na may pagmamahal ang narinig ko sa tiyuhin ko. Tagumpay ang deliverance natin kagabi. Tingnan mo sila, malalaya na sila sa wakas mula sa kaaway. Sabi ko sa iyo magtiwala ka lang sa kapangyarihan at panalangin. Pauwiin natin sila sa mga pamilya nilang mamayang hapon pagdating ng jeep. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakatayo sa may pinto ng kusina habang nagsasalita si Tiyo. Isa-isang lumingon sa akin ang 10 kabataan at doon ay nakita kong muli ang pinakakinakatakutan ko. Sa likod ng mga mata nila walang nang natitirang buhay o emosyon. Purong itim na parang walang ilalim ang mga pupil nila. Ang eksaktong patay na tingin na nakita ko kay Celine. Hindi sila pinalaya, Papa Dudut. Sila ay ganap ng okupado. At ang mas masakit, ang tiyuhin ko ang nagbukas ng pintuan para mangyari yon. Hinanap ng mga mata ko si Kuya Dante sa kusina o sa lababo pero wala siya doon. Kinagabihan, palabas ako ng kumbento para magpahangin nang mapansin ko ang isang bagay sa likod bahay malapit sa masukal na bahagi ng kagubatan kung saan madalas kumuha ng panggatong si Kuya Dante. Lumapit ako ng dahan-dahan, doon ko nakita ang isang pares ng lumang tsinelas. Tsinelas yon ni Kuya Dante. May dumi ito ng sariwang dugo at sa tabi noon ay may malalim na bakas sa lupa. At sa mga damuhan at parang bakas ng isang taong pinadapa at kinaladkad patungo sa pinakamapuno at madilim na bahagi ng bundok. Napatakip ako sa bibig ko para hindi ako makasigaw. Alam ko na ang nangyari sa kanya. Pinatahimik siya ng mga gumaling na kabataang yon dahil siya lang ang nakakaalam ng katotohanan na nakasulat sa lumang kwaderno. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon habang abala si Tiyo sa pag-aasikaso sa mga bata. Kinuha ko ang bag ko, sumakay ako sa unang tricycle na dumaan sa ibaba ng bundok at buwaba ako sa bayan. Ngayon, Papa Dudut, nandito ako sa isang pinakamadilim na sulok sa loob ng sakristya ng simbahan sa bayan. Mabilis at nanginginig kong isinusulat ng kwentong ito habang naririnig ko ang napakalakas na ingay sa labas. May nagaganap kasing mini healing and deliverance rally sa mismong plaza sa harapan ng simbahan. Daan-daang mga magulang mula sa baryo ng San Miguel at kalapit na mga barangay ang nagdadala ng kanilang mga anak ngayon kay Father Joaquin. Nakikita ko sila mula sa maliit na bintana. Nakapila ang mga tao, umiiyak at humihingi ng himala. At si Tiyo nandoon sa entablado, hawak ang mikropono, sumisigaw ng mga dasal at nag-aayuno ang buong plaza. Ang buong bayan ay unti-unting nagiging isang higanting pugad ng kung anong sinaunang nilalang. Ang mga naunang kabataan na nagamot gaya ni Celine ay nakahalo sa crowds. Sa pamamagitan ng simpleng pagdarasal at pagpapatong ng kamay sa iba, ipinapasa nila ang boses sa mga walang kamalay-malay na deboto. Samantala, gusto ko sana noong ibulgar ang katotohanan tungkol sa nangyari dito sa amin. Kinonta ko noon ang ilang mga TV show, maging mga Facebook pages ng mga TV station. 2 araw ang lumipas, nag-message sila sa akin at hinihingi ang numero ko.
Pagkatapos noon ay tumawag sa akin ang nagpakilalang staff ng isang programa. Doon papadudot kinwento ko ang lahat. Mukha naman silang naging interesado at sinabi pa ng staff na ipipitch daw nila ito. 3 days after tumawag muli sa akin ng staff at in-inform ako na approve nga raw kaya nag-schedule na sila ng pagbisita rito. Pero papadudot pagdating ng araw na yon nakatanggap ako ng email na kinakansela nila ang pagbisita sa amin. Ayon pa sa email nila sa akin natatakot ang management para sa kaligtasan ng mga researchers and staff na pupunta sa baryo namin. Nang tawagan ko naman ang staff nila na dati ko nang kausap ay pinagtapat niya sa akin na simula nang mag-research daw sila tungkol sa sitwasyon namin. Nakakatanggap daw sila ng mga anonymous calls and messages na pinagbabantaan ang buhay nila. Nagsimula na rin daw makaramdam ng kababalagan ng ibang staff na naka-assign sa story ko. Dahil dito ay nanlumo ako. Sa isip ko'y wala na talagang pag-asa na mapigilan ang paghasik ng lagim ng mga demonyo sa lupa. Lalo pang nadagdagan ang takot ko nang makita ko si Celine sa TV kamakailan lang sa isang balita. At alam mo kung saang lugar ko siya nakita? Sa loob ng Senate ng Pilipinas. Nung time na yun ay nagkaroon ng palitan ng liderato at nung gabing aarestuhin sana ang isang senador pero nagkaroon ng barilan at nagkagulo sa loob. Sa isang shot nakita ko si Celine na nanonood. May mga kasama siya pero hindi ko matiyak kung sila ba ay mga normal na tao o may sanib na rin tulad ni Celine. Papadudot hindi ko alam kung ano ang ginagawa doon ni Celine. Pero nung bisitahin ko ang kanyang Facebook profile nagulantang ako. Kasi may mga litrato siya kasama ang isang kontrobersyal na lalaking senador na hindi ko nababanggitin ang pangalan. Pero naging kontrobersyal ito. Kasi nung kongresista pa lamang ito ay minsang nagpasa ito ng House Bill na nag-uutos na tanggalin ang mga krus sa mga hospital. Buti na lang at agad itong binasura. Kung may ginawa si Celine sa politikong yon, hindi ko po alam. Tapos napakinggan ko din sa YouTube channel mo na tinampok mong istorya kamakailan na pinamagatang sa Miyasa na ang sinasabing apocalypse ay mangyayari na sa susunod na taon. Sobra talaga akong natakot sa kwentong yon, papadudot. Sa ngayon ay panalangin at pananampalataya ko na lamang sa ating Panginoon ang nagiging sandigan ko. Pero hindi ko alam kung kaya ba talaga nitong protektahan tayo sa nagbabadyang pananakop ng kadiliman. Kaya eto ako ngayon sumulat sa inyo para ilahad ang buong katotohanan. Ang pinakamatinding takot ko ay ang katotohanan na walang sino mang maniniwala sa akin. Subukan ko mang sumigaw at magsumbong sa mga pulis o barangay ay pagtatawanan lamang nila ako. Sino nga naman ang maniniwala sa isang hamak na sakristan laban sa isang paring gumagawa ng himala at nagpapagaling ng may sakit? Paano mo lalabanan ng isang demonyo na hindi gumagamit ng sungay o apoy kundi gamit na sandata ay Biblia, ang krus at ang mismong tapat na pananampalataya ng mga tao? Kung sakaling matagpuan nila ako pagkatapos kong ipadala ang sulat na ito, pakiusap, basahin mo ito sa radyo o sa channel mo. Ipaalam mo sa lahat at kung maaari huwag na huwag kayong pupunta rito sa baryo namin para maghanap ng healing o ng himala. Dahil ang himalang nakikita ng mga tao ngayon ay ang mismong paghahanda ng demonyo para sa napipintong apocalypse sa 2027. Hanggang dito na lamang po, gabayan tayo nawa ng Panginoon. Ang inyong tagapakinig, Jonas. Napakabigat ng pinagdadaanan ni Jonas bilang sakristan na pinalaki ng isang paring tinitingala ng buong bayan. Natural lang na gumuho ang mundo mo nang ma-realize mo na ang taong sandigan mo ay siya palang mitya ng kapahamakan sa inyong lugar. Ang pinakamatinding kalaban mo dito ay hindi lang ang demonyo kundi ang kawalan ng alam ng tiyuhin mo at ang bulag na paniniwala ng mga tao sa paligid mo. Napakahirap magsalita kapag ang katotohanan mo ay salungat sa nakikita ng napakarami. Kung magkakausap tayo ngayon, ang una kong ipapayo sa iyo ay iligtas mo ang iyong sarili. Huwag mo nang subukan pa na kumbinsin si Father Joaquin
o mga tao sa plaza dahil kontrolado na ng takot at panatisismo ang pag-iisip nila. Ang pagpapakasubsob sa laban na ikaw lang mag-isa ay maghahatid lamang sa iyo sa sinapit ni Kuya Dante. Lumikas ka habang may pagkakataon, dalhin mo ang lumang kwaderno kung kaya mo at maghanap ka ng tulong sa mas mataas na otoridad ng simbahan sa labas ng probinsya ninyo. Yung mga eksperto sa totoong teolohiya at exorcism na nakakaintindi sa panganib ni Abaddon. Ang pagsulat mo sa akin ay magandang unang hakbang pero unahin mo ang pisikal mong kaligtasan bago ka gumawa ng mga susunod na galaw. Ang kwentong ito ay nag-iiwan ng isang matalim na paalala sa atin tungkol sa panganib ng bulag na pananampalataya. Ipinapakita rito na ang labis na takot at kawalan ng kritikal na pag-iisip ay pwedeng maging sandata sa kasamaan. Madalas mabilis tayong magtiwala kapag ang isang bagay ay nakabalot sa relihiyon o kabanalan nang hindi natin namamalayan na ang pinakamalaking panganib ay hindi dumarating sa anyong nakakatakot, kundi sa anyong mapagmalasakit at may dalang Biblia. Nagtuturo ito na ang tunay na proteksyon laban sa panlilinlang ay ang pagbalanse ng ating pananalig sa talino, pagsusuri, dahil kung minsan ang akala nating gamot ay siya palang lason na unti-unting pumapatay sa atin. Nang akala po nating ginto ay tanso pala ang loob. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.